mga hayop na may karamdaman ng kanyang nilulunasan. Kaya naman kamakailan, dinala ko siya sa isang sanktuaryo sa Palawan para gamutin ang ilang sugatan at may sakit na hayop na ang mga ninuno galing pa sa Afrika. Guantes, mask at injection. Handa na ang mga gamit ni Doc para sa kanyang pasyente. Pero ang naghihintay sa kanyang mesa, isang aso. Mahigit 10 taon ng veterinaryo si Dr. Nielsen Donato. Dito pa lang sa kanyang klinika, maraming hayop na ang nakapila. Iba pa mga tinatanggap niyang house calls mula sa mga kliyenteng mayroon ring mga alaga. Well, it's additional service and they like it very much. Bukod sa mga karaniwan niyang pasyenteng aso't pusa, may isa pang hilig si Doc na bihira sa mga veterinaryong tulad niya. Ang gumamot ng wild animals. Ito ang kanyang ginagawa sa 2 zoo na hawak niya. Kaya naman nang mabalitaan namin kailangan ng veterinaryo sa Calauit Islands, ang nag-iisang wildlife sanctuary sa Pilipinas. Inimbitahan namin si Dr. Nielsen at hindi siya nagdalawang isip na sumama. Dala ang kanyang mga gamit at ang libo-libong halaga ng mga gamot na nakalap ng emergency, lumipad kami patungong Busuanga sa Hilagang Palawan. Mula doon, kinailangan pa naming maglakbay sa malubak na daan ng 2 oras para makarating sa aming destinasyon. Sa kabila ng mga balakid sa aming paglalakbay, makikita ang pananabik at saya sa mukha ni Doc habang tumutuklas ang paraan ng ibang kasama na makadaan kami sa sirang tulay. Si Doc naman, abala sa pagtuklas ng ibang bagay. Pero nasa loob yun ng nasa loob ng kurado. Opo, meron tayo. Papunta pa lang, parang adventure na ang aming dinaanan. Matapos ang halos 2 oras pa, naanigan na namin ang paraiso ng mga hayop na aming pakay. Nang makita namin ang paligid, para kaming wala sa Pilipinas. Ang mga zebra, giraffe at usa ay malayang nagkalat sa malawak na damuhan. Para kaming nasa Afrika. Itong dream ko, nung bata pa ako, na maging animal doctor, maging veterinaryo. At ito yung isa sa mga panaginip ko na makarating dito sa Calauit, makatulong sa paggagamot dito. Hindi pa man kami nagtatagal sa panonood sa mga hayop, si Doc nagsimula na sa trabaho. Agad niyang itinuro sa mga caretaker ang tamang paggamit ng mga dala niyang aparato. Sabik na sabik sila sa pagdating ni Doc. 2 taon na palang walang veterinaryo ang islang ito na pinamumugaran ng mahigit 100 wild animals. Matapos pakinggan ni Doc ang inaasahang karamdaman ng mga hayop dito, isa-isa naming inilabas ang mga gagamitin sa panggagamot. Ito yung hayop, mabilis dapat ang turok kasi pag mabagal nababali yung kararam, kaya dapat ganun lang, mabilisan. Dumiretso na kami sa kural ng mga may sakit at giraffe. Nakita namin agad na ang karaniwang problema ng mga ito, sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Unang pasyente ni Doc, si Patoy. 20 taon na ang giraffe na ito at mahigit 10 taon na ang sugat niya sa paa. Dito habang tumatagal, medyo nahalatan nga namin na
nagkakaroon na sila ng may halos sabay-sabay na isang sakit na sa balat na kukuha. Parang iskabis na. Pero natutuklap eh. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng paggamot sa wild animals ay ang paghuli. Kaya ipinasok si Patoy sa loob ng ipitan o squeeze chute para mapigilan sa paglikot. Inisprayan ng gamot ang mga sugat ni Patoy para matuyo at makaiwas sa impeksyon. Ito, ano ito kombinasyon ng penicillin, streptomycin at saka anti-inflammatory. Ininiksyonan ni Doc si Patoy ng antibiotic, pampapurga at vitamins. Kailangan mabilis ang kilos ni Doc dahil kapag nagwala ang giraffe, maaari siyang masaktan nito. Para hindi matakot si Patoy, inilihis ko ang kanyang atensyon sa ginagawang paggamot ni Doc. Good giraffe, good giraffe. Good giraffe. Matapos ang gamutan, agad din itong pinakawalan para hindi mabalisa. Ang mga zebra, sugat rin ang problema. Nakukuha nila ito sa mga pakikipag-away at pagtapak sa mga matatalas na bagay. Una-una dyan, yung mga matutulis na buho. Pag nagulat ng mga hayop, siyempre magbigla. Pag nadaanan itong matulis na bagay, masusugatan sila. Sinubukan ni Doc na barilin ng tranquilizer ang zebra, pero hindi ito tinablan. At dahil mabilis at malakas sa mga kabayo, imposible silang habulin ng mga tao. Dahil dito, minabuti ni Doc na ipagpalibad muna ang panggagamot. Sila nung silungan. Ang sumunod na pasyente ni Doc, ang bear cat na si Tikya. Ang mukha nito. Ilang araw na raw itong matamlay. Ang problema, mailap ito sa tao. Ayaw bumaba sa bubong at puno. Kinailangan siyang akyatin ni Doc para maturukan ng bitamina at pampapurga. Pero hindi ito nagustuhan ni Tikya. Dali. Okay. Pati gloves ko, dali. Wala, gloves na. Wala. Wala, gloves. Mga sawangan ni... Nang dumilim na, ineksamin ni Doc ang mga sample ng dumi at buhok ng mga giraffe. Doon niya nalaman ang dahilan ng sugat ng mga ito. Fungal spores. Kaya ganyan, Makati. Doon natapos ang unang araw ng panggagamot sa mga hayop. Hindi namin alam, mas matinding hamon at pagod pa pala ang naghihintay sa amin kinabukasan. Hindi daw wala na pag-asa yun dahil naubos na yung strength nila. Pakikipaglaban para sa buhay ng naghihingalong giraffe sa pagpatuloy ng emergency.